So may bangayan ang mga batang politiko, mga kababayan. Nakakatuwa na masyosyonda na baga talaga tayo or nakakatuwa na may mga, at least may mga bagong sibol na mga public servants na sa tingin natin ay tama ang kanilang paninindigan pagdating sa paglilingkod bayan or sa public service, di ba? And nasusupalpal agad ang mga trapo or anak ng trapo. Take for instance, Kiko Barzaga, mga kababayan, na binibira niya ngayon si Sandro Marcos. Pinag-iinitan talaga niya si Sandro. No? Ayaw niyang tanda na si Sandro. No? Ay siguro nga kaedad niya, pareho niya na ba, siguro hindi siya satisfied. Parang ano, na-OOA, ganyan kami mga kababayan, na-OOA yan siya na masyadong, anong tawag sa ganyan, overrated si Sandro. Masyadong pinopromote, masyadong pinapabango, maraming kiss-ass, masyadong sinasamba sa kamera. Parang ano no, parang gusto nilang, marami nag-aaliluya kay Sandro at gusto nila talagang mag-succeed sa higher office ang panganay ni na Butod at Ningiwi. So, yun nga, binibigyan ng kung ano-anong award, siguro naaalibadbaran yung mga batang congressman and one of them is Kiko Barzaga. Tapos may mga hanash-hanash pa itong Sandro na ito na kaya daw weak ang Philippine peso ay malakas daw. The Philippine peso is weak because the dollar is strong. Ganun ba yun? Englishero lang to kasi nag-aaral sa England pero bugok din yan, no? Anyway, pinagmamalaki ni Sandro Marcos na mentor daw niya at inspirasyon niya si tatay niya. Does it mean na bobo si Sandro? Galing na galing siya sa tatay niya? Or nagbubuhat ng sariling bangko? Or pinipilit niyang pabanguhin ang pangalan ng tatay niyang bumabaho na after 3 years ng pamumuno? Budol din, no? Plastic din, sinungaling. Wala eh, sukang-suka ng mga Pilipino sa kanila eh. Kasi Sandro, kung hindi kinaalibadbara ng angkan nyo, walang malalaking rallies laban sa tatay nyo. Dati, yung mga nananahimik ng mga makakaliwa, lumalabas na ulit ngayon. Okay? Yung mga mahilig mag-rally, pati si Baba Reyes. Well, yung mga yun, mukhang may nagpa-finance. At for the money lang naman. Yung mga kakamping na yan na lumalabas. Pero ang mga Duterte supporters, wala yan. Organic ang mga DDS pag bumaba. Okay? Ewan ko na lang dun sa mga peking grupo na nagkukunwaring DDS pero nanunulisit ng bonggang-bongga bago bumaba. Okay? Oh, siguro mga kababayan, kaya hindi sila, so may mga grupo kasing malalaki, di ba? Duterte supporters. Yung inaasahan natin nakikilos para kay Tatay Digong pero wala naman. Parang gusto lang nila mag-rally hanggang 2028. Ayaw nila ng isang bagsakan. Yung mga hindi sumama sa amin sa EDSA, nung nag-EDSA kami last year, 1 year na yun na. Pagpatak ng November 26, next month, ilang araw na lang, ilang tumbling na lang. 1 year na kami nag-EDSA. Alamin nyo kung sino yung mga malalaking grupo na hindi sumali sa amin. Pero kilalang Duterte groups ang mga yon o Duterte supporters. Hindi kaya wala lang talagang datong kaya hindi sila sumama. Kumikilos lang ba sila pag may datong na involved? Ganun ba yun? Pag may bayad, pag may sponsor, pag may solicitation malaki. Nakulong si Tatay Digong at lahat, wala silang ginawa. Liwasan lang sila ng gusto nila liwasan. Tapos nahiya na yata sa liwasan, nagpalit na ng venue, right? Raha Sulaiman naman. Ba't tayo na sa EDSA? Tanungin nyo kaagad mga kababayan. Yung tatay, yung senior, in-EDSA, deserve, di ba? ERAP, in-EDSA, pinolitika yon. Kasi umamin naman po ang mga makakaliwa. Sila yon ang nag-EDSA laban kay ERAP. Ang parang ang naging kasalanan lang ni ERAP no na involved sa sa huweteng, right? Huweteng lang yun eh. Maliit na kasalanan yun kung tutuusin. Yung may mga Jose Pidal account siya ba yun? Si ERAP ba yun? Tumanggap lang ng lagay sa wedding, that's it. Itong nakaupo ngayon mga tet kuya, hindi ba deserve nitong ma-EDSA? Pero walang gustong mag-EDSA. Bukod sa amin.
at sa mga nakasama namin. Kinokontra nila, gusto nila liwasan. Pag-isip na kayo. Anyway, so, inspirasyon niya yung tatay niya. Kinamumuhian naman. Hindi naman ano yung pinagawa? Nasaan na yung Build Better More? Nagbenta ng ginto. Kinuha ang pera ng PhilHealth. Ano na ang update sa Maharlika Invest? Diyos ko po, hindi na mabilang ang kaanimalan. So kung ang inspirasyon niya, tatay niya, ano kayang leadership ang may bibigay ni Sandro Marcos? Say, hangarin niyang maging senador and one day presidente ng Pilipinas. Baka mas malala pa to sa tatay. So sinuplagan ni Kiko Barsaga. Ang sweet naman, pero winasak na nga mo ang ating ekonomiya. Oh. Prangkahan, boom. Straightforward. Your father destroyed our economy. At kita yun, bagsak ang dolyar, mahal ang bilihin. Pamahal ulit ang bigas. Wala pa ngang isang taon ng sibuyas naging 850 pesos. Maya't maya, may mga palutang-lutang na mga tiyabo at may mga nakukumpiska pero wala namang nire-raid na paggawaan kung meron. So, budol, di ba mga ate at kuya? So, mabuti na lang may batang kongresista na kayang sumupalpal kay Sandro Marcos. Kasi yung mga matatandang politiko, tahimik. It's as if they are agreeing na talaga namang magaling ang tatay. 'Di ba? Sino ba 'tong mga nagsasalita na ang galing-galing? May isang umiimik eh. Galing na galing kay Marcos Jr. na politiko. Medyo kilala eh. Sino ba yung nagsalita recently? Nasa dulo ng dila ko. Si Gordon. Si Dick Gordon, yung masakit sa tenga ang boses. Buti hindi na nanalong senador yun. Tumakbo noong 2022, di ba? Nasa Unipink. Natalo si Gordon. Galing na galing siya kay Marcos Jr. Diyos ko po, ginako. Nagagalingan kayo? Yung mga matatandang politiko, ang ganda raw ng pamumuno ni Marcos Jr. Nasaan? Nasaan na yung nakikita na pinagawa? Yung Build Better More, nasaan na? Ay limpak-limpak ang pera. Na-eskandalo ang flood control. Hindi kaya mga kababayan, parang itong si Sandro ba nagbabangag din? What do you think? Humihit-hit din ba to? Parang may alternate universe sila. Parang may iba silang mundo. Okay, given mentor mo ang tatay mo. Or, 'di ba, tagaturo sa'yo kung paano mamuno. Anong itinuro sa'yo? Ang tumanggap ng Rolex? Diyan yung hahangaan si VP Sara, mga kababayan. Kasi ang Ate Jasmine ko in Singapore, naggawa siya ng customized na bayong na may painting ng mukha ni VP Sara. And then meron din siyang pinaaabot kina VP Sara na portrait naman ni PRRD. Okay, nag-paint talaga ang Ate Jasmine ko, naglaan siya ng oras para gumawa ng ganun panregalo. Alam nyo, hindi talaga tinatanggap ng Office of the Vice President. Kinontak ko ng OVP, kung sino-sino nang kinausap ko, pag-uwi ko ng Pilipinas, sabi ko, may ipapahatid lang, parang na-appreciate lang ng mga kababayan natin in Singapore, kasi I went to Singapore, di ba? Na maganda ang pamumuno ng mga Duterte. So ito, since nga hindi ayaw umuwi ng Pilipinas, ay nasa UK na ngayon si Ate Jasmine, hindi ba lang umuwi ng Pilipinas? Shoutout Ate Jasmine, pupunta kami dyan para maingit na naman si Libag. Pupunta kami ng ate-ate Ruti ko dyan. So, imbes na umuwi ng Pilipinas at ihatid yun, ay ako na ang umuwi ng Pilipinas after tour ko in Singapore. Dinala ko yung mga gifts ni Ate Jasmine, isang painter sa Singapore na Pilipina. Dala-dala ko ng Pilipinas, ibibigay ko dapat sa OVP, nagpa-schedule ako, baka pwedeng ihatid ko. Ang sabi po, strictly no gift policy. Ganun ang sinabi. Walang regalo, walang tatanggapin. So, ikaw kaya Sandro, ano kaya mga natanggap mo na? Balita ko may 60 billion infra ka in Ilocos Norte. Yun ba yung pinakita ni Chavez Singson na minamadali ng tapusin? Para hindi masabing ghost projects. I think si Kiko rin yun ang bira-bira eh. So,
Sinira ng tatay mo yung economy ng Philippines, yan din ba ang gagawin mo, Sandro, kapag tumaas ang level mo sa politics? At kung inspirasyon mo ang tatay mo, hindi mo alam ang vision niyan? Kasi ganun ang mga bata, di ba? Kung ano yung ginagawa ng magulang, lalo't inspired sila sa parents, gagayahin ng mga anak. So kung ang tatay na talangka ay pa-sideways lumakad, kahit ituro pa niyang paabante, pero ang nakikita ng bata sa tatay niya ay patagilid rin lumakad, eventually yung baby talangka tagilid rin, kahit paturuan pang paabante maglakad. Nakikita kasi. So ano yung nakikita mo, Sandro Marcos, sa tatay mo? Kasi nakikita namin, dumudugo yung gums, tama? Ano pa? May pulbos din eh. Minsan lang namin makita yan kapag may mga event, ganun pa ang itsura. Ikaw kaya na araw-araw kasama, ano ang nakikita mo? Kung inspirasyon mo ang tatay mo at natutuwa ka sa kanyang lifestyle, ginagawa mo rin kaya yun? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.